Kung gusto mong pumayat, wag mong tanggalin ng carbs. Walang katapusan topic ng calorie deficit. So, di bale, game. Hindi po tunay yung sinasabi nila na mas marami kang matutunaw na fats kapag tinanggal mo ang carbs. Alam mo bakit? Nag-crash diet ka. Ang nasa mindset nyo kasi, kapag mas maunti ang kinakain nyo, literal na pinapaunti nyo siya, mas maraming natatanggal na fats. Although sa umpisa, tama yun. Ang kaso, masyado yung nakaka-stress sa utak mo. So, sabihin ko sa inyo ha, alam mo ba na ang hilig kong mag-carbs? Yan o, mga kinakain ko. Yan, yung mga yan. Pero bumaba ako ng below 15% body fat. Nagawa ko na siya noon pa. Pero mahilig ako sa carbs. Alam mo kung bakit? Kahit anong ratio pa yan ng macros mo. Fats, carbs, protein mo, kahit anong gawin mong ratio dyan, mas mataas si protein, mas mataas si fats, carbohydrates, kahit anong ratio nyan, basta nasa calorie deficit ka, babagsak ang timbang mo. Kahit anong ratio pa yan, hindi yung totoo na sinasabi nila na mayroon daw certain na ratio ng macros para daw mag-burn ka ng maganda, hindi yung tunay. Kahit anong ratio yan, magbe-burn ka ng fat, basta nasa calorie deficit ka. So yun naman pala, ba't pinoproblema mo yung hindi kami nagkakakain ng carbs? Yun ay dahil napipilitan ka. Tama. Hindi siya sustainable. Magagawa mo lang siya ng ilang buwan. Hindi siya sustainable. Dahil napipilitan ka. Alam ko karamihan sa inyo napipilitan. Kasi merong kumakalat dyan ng mga chismis. Pag tumaas daw ang insulin mo, hindi ka magbe-burn ng fat. So, itong study na to. Isang nag-ketogenic, so obviously mababa ang carbs kasi ketogenic. And then, high carb. So, kabaligtaran ng ketogenic, mataas naman ang carbohydrates nitong isa. Pareho silang pinag-calorie deficit. Ito sabihin ko sa iyo ha, mas mataas ang na-burn na fats nung nasa high carb compared do sa nasa ketogenic. Nasaan yung sinasabi ng ibang tao na kapag mataas daw ang insulin, hindi ka daw magbe-burn ng fat. So, ano yung study yun? Bakit nag-burn ng fat yung grupo na mataas ang insulin? At hindi lang yun, mas lamang pa sila kaysa dun sa ketogenic. Paano nangyari yun? So, ibig sabihin, yung studying yun is nagpo-prove na mag-burn ka pa rin ng fat despite na kumakain ka ng carbohydrates. So, ayun yung pinupunto ko. Hindi mo kailangan tanggalin ang carbohydrates. Kung paborito mo ang carbohydrates, hindi mo kailangan tanggalin niya. Kung nagpapapayat ka o nagpapalaki ka or nagme-maintain ka, hindi mo kailangan tanggalin yan. Disclaimer, itong mga sinasabi ko rito is para lang sa mga healthy individual. So, baliwalain nyo lahat na sinasabi ko dito kung meron ka medical condition. Advantage ng carbohydrates, lalo sa calorie deficit, mas matagal-tagal ka bago magutom. Dahil nagtitake ka ng carbohydrates, mabigat yung sa tiyan. Lalo yung mga high fiber foods, mabigat yan sa tiyan. So obviously, makakatulong yung sa'yo. Mas lalo kang hindi gutumin, mas makakatagal ka sa calorie deficit. Bigyan kita ng idea. Merong isang tao na nagsabi sa'yo na mag-ketogenic ka daw. Kasi nung 3 araw daw na nag-ketogenic siya, 3 pounds daw yung nabawas sa kanya. So ang laki, tuwan-tuwa ano. So ikaw naman, dahil gusto mo rin na mag-burn ng ganon, ginaya mo. Ito sabihin ko sa'yo, akala mo ba yung 3 pounds na na-burn niya, lahat yon fats? Hindi. Hindi yung lahat ay fats. Alam mo kung ano yon? Glycogen at water retention. Bakit? Unang-una, nag-ketogenic siya. Tinanggal niya ang carbohydrates niya. So, obviously, babagsak din ang timbang niya. Pero hindi yun lahat ay fats. Ang timbangan, minsan nakakapeke yan. Nakakapeke yan. Hindi yan 100% na accurate. As long as nandun ka sa target na calorie mo, ma-achieve mo yung goal mo. Kung nasa calorie surplus ka, mag-carbs ka, bibigat ka, lalaki ka. Kung nasa calorie deficit ka, mag-carbs ka, papayat ka, liliit ka. Hindi makakalusot ang carbohydrates sa thermodynamics. Yan ang tatandaan nyo. Pero ito, obviously lang, sabihin ko sa inyo, kainin nyo pa rin yung tatlo. Fats, carbs, protein. So, kailangan nyo pa rin yung 3 macronutrients na yan. So, yun lang. Maraming salamat. Subscribe and follow Clouds Fitness for more fitness content.